Good evening! Kumusta na kayo? Kumusta na kayo? Nandito naman po ako. Little bit busy, no? Busy talaga, no? Mga to parating busy, no? Maraming gawain. Maraming gawain talaga. Hopefully, kayo naman ay okay din naman kayo. As of now, pumasok na ang September, no? Kugatsu Suitachi. September 1. So, malapit na, no? Malapit na, isang buwan na lang siguro, no? Taglamig na naman, no? O mag-autumn na siguro, no? Sa ngayon talaga, kagaya nung Saturday, grabing init talaga, no? Grabing init, kagaya ngayon din, super init talaga, pero syempre tiis lang talaga, dahil parating na rin, no? Parating na rin ang taglamig, konting tiis lang. Ako naman ito, umitim na ako ng gusto sa trabaho. Syempre, of course, sa lodging home namin ay super lamig naman. Kailang pag ipapasya mo yung matatanda o meron ka, magtatapon ka ng basura, no? Mga pampers, no? Ay talagang grabe, talagang init talaga. Kaya, papunta ka sa work, talagang super init talaga. Kaya kayo naman ay parati tayong uminom ng tubig, no? Ako ang dami-dami kong lakas kong uminom ng tubig. Dahil sa sobrang init talaga, no? Right now, I'm going to exalt, no? Mag-share ako sa inyo ang ating sinusubaybayan dito sa kay Rick Warren, The Purpose Driving Life. Dito po tayo sa chapter, sa kanan po tayo, sa 26 na po tayo, no? Dito sa paglago sa pamagitan ng tukso. Okay? Dito po tayo. Okay, basahin ko po dito sa Santiago 1:12. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok sapagkat kapag siya ay subok na, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. No? Mapalad ang mga taong nagtitiis sa pagsubok. No? Kaya kailangan natin magtiis talaga tayo sa mga pagsubok, no? Oo, sa ngayon, as of now, no? I'm medyo marami akong dinadala, no? Dinadala, pero binibitawan ko rin naman, no? Nasa gitna ako ngayon ng pagsubok, no? Nagkataon lang talaga ito na share ko, no? About sa work, no? Sa work, ang pagsubok sa akin, and sa kasamahan ko, mga ganon. But I'm okay, no? Always praying to our God na talagang malalampasan, no? Kailangan patient talaga. Ganon talaga, no? Ganon talaga sa loob ng sa trabaho, no? Ganon talaga. Pero kailangan na magdasal lang at magtiis, no? Sa ngayon ay ganito ngayon ang situation ko. Kaya ito, no? Kaya kailangan ganon din tayo, no? Na magtiis daw tayo pag may pagsubok, okay? Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Dito po tayo sa Santiago 1:12. Ang mga tuksong pinagdaanan ko ay naging kursong master na divinity ko, no? Kailangan mag-i-improve yung ating spiritual, no? Pag may pagsubok talaga tayo, kaya minsan ay tanungin natin yung, no, yung kasama natin sa church, may pagsubok lang dumating sa inyo. Sa bagay, no, un-Christian ka man o hindi ka Kristiyano, talagang araw-araw talaga na ang tao talaga ay may pagsubok talaga, no, may pagsubok. At yung mga Kristiyano na nakilala sa Panginoon ay marunong magtiis, no, dahil yun ay inaantay nila yung gantimpala na nanggagaling sa ating Panginoon, no? Kailangan talaga at ito naman ay kursong Masters in Divinity. Ito raw ang pagsubok sa bagay, no? Totoo nga talaga yun, no? Para maging bato ng ating puso. Ako bato ba? No? Okay. So, ang bawat tukso ay isang pagkakataong makaya na mabuti sa landas tungo ng pagiging malago na pananampalataya, no? Pag ikaw ay sinusubok ka talaga ay at nagtitiis ka talaga, ay lalo kang nagiging matured, no? Ang iyong pananampalataya ay tumataas, no? Marunong ka nang magtiis sa sarili natin, no?
maging ang bawat tukso ay maaring maging batong hakbang kaysa batong katituran, no? Totoo yan, di ba? Talagang, yun po, hakbang talaga, no? Yung hakbang ng buong hakbang kaysa batong katituran daw. Ang tukso ay nagbibigay sa atin ng pagkataong makapamili kung gagawa tayo ng tama o mali, di ba? So, ang pagsubok talaga ay tayo ang decision. We are free, no? Kung susundin mo ba yung pagsubok na yon, papatulan mo ba yung pagsubok na yon or hindi, magtitiis ka ba, nasa iyo yun, no? If gusto mong lumago ang spiritual mo natin, ay kailangan natin na magtiis and gawa ng way, no? Gawa ng way, paano natin malampasan yung pagsubok na yan. Kung short temper ka or hindi, okay lang sa'yo na madali ka rin magalit or madaling patulan, so hindi tayo bibigyan ng reward ng Panginoon, or hindi talaga mag-i-improve yung spiritual natin. Forever tayong baby, no? Forever tayong baby, no? Baby Christian na madaling magtampo, magalit, or madaling hindi makikita sa atin that nag-grow tayo, okay? So, sabi dito ay, kung makapamili ka kung gagawa tayo ng tama o mali, tukso ang sandata ni Satanas, no? Ang sandata talaga ni Satanas ay tutuksoin ka talaga niya. Tutuksoin ka ganyan si Job, di ba? Tinukso ni Job ng Satanas si Job, pat nagpaalam siya kay Lord, di ba? Paalam siya kay Lord. So, ang hindi naman pwedeng ang Panginoon naman talaga na magtutukso sa atin, di ba? Because he is pure, di ba? So, ang taning para sirain ka, para sirain tayo, no? Kagaya sa akin din na pag minsan ay natutukso akong lumalaban sa kasamahan ko, mga ganon. So, para gusto ng diablo na sirain ka, mawala ka hindi ka makapag-concentrate, no? Hindi ka makapag-concentrate, and then, parang, syempre, kagay sa akin, no? Hindi ka makapag-concentrate kung lalabanan mo ng isang tao na alam mo namang hindi natin siya kalahi, ganon. So, at the end, magsisisi ka, parang nalungkot ka kasi hindi mo nagawa yung gusto ng ating Panginoon, no? Sa ating sarili as a Kristiyano. Parang gano'n nangyari, no? So, para sirain ka, pero gusto rin gamitin ito ng Panginoon, no? Hina-allowed ng Panginoon, no? Na gawin yun ni Taning para palaguin tayo, para palaguin daw tayo. Sa tuwing pipiliin mong gumawa ng mabuti kaysa magkasala, lumago ka, magiging kawangis ni Kristo. Totoo yan, no? So, kailangan natin gawin talaga, no? Ang ganda talaga, mga kapatid, no? Pag yung makayanan muna, no? Parang manhid ka na kung mayroong mag-attack sa'yo. Parang manhid ka na lang. Parang, masakit ba yun? Parang gano'n, no? Pero meron din namang iba na nagiging matured ka, pero hindi naman lahat na, even though you are pastors or leader ka sa not everything, no? But meron ding sometimes na magiging weak ka talaga. Kaya kailangan talaga na ang ating sandata, no, ay si Lord, no? Kaya kailangan talaga natin na huwag tayong bibitiw, no? Kailangan magtiis talaga tayo, no? Para maintindihan ito, kailangan munang malaman na mga katangian ni Jesus ang isa sa pinakaliwanag na nagkalarawan ng kanyang karakter ay bunga ng Espiritu, para lumago yung ating Espiritu, no? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kailangan, no? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyaan, kabaitan, kabutihan, katuparan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Saan natin to na makayanan, no? Nasanayan, no? Sa pag-ibig, no? Of course,
We should love, no? Kasi ang Panginoon minahal tayo, kaya ang center talaga ay love, di ba? Kagalakan, kapayapaan. Meron ka bang kapayapaan sa sarili mo? Ako ay meron. Minsan meron, of course, pag may iniisip tayo, 'di ba? May iniisip tayo, minsan wala kang kapayapaan. Kasi marami kang iniisip, marami kang iniisip na yung paano ba 'yan? Iniisip na yung plans, no, sa buhay mo, plano mo, parang ganoon. Oo. Pero of course, hindi naman negative yung ano, may kapayapaan nga, may kapayapaan din yun, no? No, sabi dito, no? Katyagaan, kailangan magtiyaga talaga, katyagaan at kabaitan. Kabutihan, katapatan, ang pinakamahirap talaga ay pagpipigil sa sarili. No, lalo pag yung kasama mo ay talagang lahat ay leader na. Lahat ay sila na ang ano, talagang mahirap talaga, no? So, kailangan talaga natin na palaguin natin ang bunga ng Espiritu sa buhay natin, no? Halimbawa, ang pag-ibig ay ilagay ng Diyos ay hindi kaya ibig sa paligiran mo. No? Ang pag-ibig, siyempre, if you love someone, no? Kung mahal na mahal mo sarili mo, siyempre, mahalin mo rin ang kapwa mo. Mahirap sabihin, no? Madaling sabihin, mahirap gawin, di ba? Oo, yun ang nasa Biblia, but I know na siguro kakaunti lang siguro nung yung siguro kung babatiin, oo, kagaya ng mga pastors, kagaya ng husband ko, ganun. Ganon din, wala silang negative, no? Kagaya ni Pastor Ben, parati siyang nagpapa-ubaya. Ubaya ba yun? Oo. Pero ang iba naman ay kagaya sa akin din, no? Of course, nandun pa rin yung ano yun, nandun pa rin yung paano ba yan, nandun pa rin yung of course kagaya sa work, no, wala na akong iniisip na galit sa kanya, wala lang, everything, it's okay, fine, parang gano'n, no, pero hindi ako makapagsalita sa kanya, no, hindi ako makapagsalita sa kanya, pag Ohio, parang good morning, o konnichiwa, yung mga gano'n, no? Mag-greet ka lang, and then wala na yung kundi iiwas na lang ako kasi maingay kasi siya. Parang gano'n, no? So, kailangan talaga ni-accept natin buong puso na mahal natin yung ating kapwa. Kailangan i-practice natin, you know? Even though me, no? Kailangan i-practice ko rin yun kasi talagang umiwas talaga ako, and I don't know why, no? Pero, siguro, baby, mainit kasi ang panahon, lahat siguro mga ganun sa mga ugali, no? Oo, and of course ako ngayon ay yun nga, meron akong something sa work ko na medyo mahirap talaga, no. Oh, yun, kailangan talaga na ipagdasal natin, no. Kailangan maging if you love God, talagang pilitin natin na mahalin natin ang kapwa na yun, no. Of course it's hard, but maybe God, no, help us naman siguro, no, sa ganung bagay, no. Hinayaan to, yun ang ano, kagaya kanina, hinayaan talaga ng Panginoon na para lumago tayo. So we must realize that pag yung ang tukso ay hindi naman yan kasalanan, di ba? Syempre, hindi ka pa naman hindi mo pa naman inaccept, no? Hindi pa naman yan kasalanan until na tayo ay bumigay, no? So kailangan talaga natin, kapatid, na magtiis, magdasal, dahil para ikakalago ng ating spiritual, okay? So, ang tukso, ano mag-ibig sabihin ang tukso, no? Tukso, ano yun? Una, last, no? Laman, di ba? Laman. Pride, di ba? Laman, sa mga lalaki siguro, I don't know, babae, meron ba? Hindi ko rin alam, no? Siguro laman, no? Oo. And then, pride. Ang pride, marami talaga. Pride, marami. I admit it, no? Maraming pride na no, mataas ang pride mo, hindi ka marunong magpakumbaba, no? Yung gusto mo na ako ang number one, ako ang panalo, no? Andun yung jealousy, no? Mga ganong bagay, no? So marami mga ganon, no? Hindi lang sa
hindi lang sa tukso sa laman, parang ganon. Hindi sa ganon. Halimbawa, trouble kagay sa akin, nagdadalamhati, I'm on trouble, no? Nag-trouble ako sa work. As of now, it's okay because she has nag-holiday kasi siya, Yasumi. Ibang klase, no? No, Yasumi kasi siya. Pag nandiyan na, of course, medyo iwas, no? Medyo iwas na lang. May iwas lang ako, but hindi ako galit. Nothing. No, wala naman, but ganun talaga, kailangan talaga na mahalin, no? Mahalin natin ang kapwa natin. And of course, I know na hindi lang ako nakaranas sa ganyan sa work. Marami pa rin iba. Kailangan talaga natin na gumawa tayo ng way kung paano natin siya mahalin, or paano natin siya na makunin mo yung kanyang character, no? Kunin mo yung kanyang character na magiging vibes, no? As a worker, na hindi kayo mag-away-away, mga ganun. No? Sa akin naman case ay yun, nakikisama lang, makikisama ka lang, parang ganon, kasi hindi naman pwede na yun na nga weak, yun na nga ang hindi mo weak point ba yun tawag nun, o kailangan magampanan mo, no? Kailangan makayan mo yung ganong bagay, malampas mo yung bagay na yon para ikakalugod ang ating Panginoon, para bigyan tayo ng prize, no? But hindi lang ngayon, no? Forever and ever habang nabubuhay tayo sa mundo, no? Kailangan nating i-practice ang kanyang bagay, and we should remember na ang Diablo ang gumagawa niyan, hindi ang Diyos. But ang Diyos ay pinahihintulutan niya ngayang bagay para ang ating spiritual ay lumago tayo, at pag dumating ulit ang mga pagsubok, lalo tayong maging lumago, okay? Oo. Kaya kailangan tayong umiwas na lang sa mga taong mapapahamak, no? Kung alam mo yung taong mahilig manira o mga negative yung iniisip nila, ay kailangan na din nating umiwas para hindi tayo maging pareho sa kanya. Kailangan natin na isipin na tayo ay kawangis ng ating Panginoon, no? Mga kapatid, sorry, siguro 20 minutes lang yung aking share sa inyo, no? And ito yung binitawan kong verse, no? Ito yung Bible ko. Ang tagal-tagal ito, kay medyo nasira na siya talaga. Hindi ko lang kasi sa James tayo, James 1:17. Dito, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal ng kaloob ay parang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama na mga ilaw na walang pagbabago, na kahit anino man ang pag-iba. Diba? So, kailangan talaga natin, ito yung verse, no? Itong verse na ito, no, mga kapatid, no? And hanggang dito lang, no? Hanggang dito na lang, kasi I know na malit lang, short lang yung in-exalt ko. Nakuha natin dito kay Rick Warren, and maybe next time, ano ba yung, anong ikuha na, 27 na siya, no? Sa 27 ay, titignan natin sa 27, no? Hindi ko makita yung 27. Ito, pananaig sa tukso. Pananaig sa tukso daw, mga kapatid, no? Sa dito kay Rick Warren, to, pananaig sa tukso ang ating itatakal. And it's short lang yun, no? Ang short lang yung aking sinishare sa inyo. Hopefully na magkaroon tayo ng aral sa about isa, no? Because it's easy talaga na makinig lang tayo, but pag gawin natin to, it's pain, no? It's pain, hard, but ang akin lang, kailangan na iisip natin, andyan si Lord, nandyan siya, hindi niya tayo pababayaan, no? Kailangan magkaroon tayo ng self-control, pagtitiis, para ikalalago ng ating spiritual, okay? Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Lord God. Maraming salamat sa inyong share, Panginoong Ama, o Lord. Tunay po, Panginoong Ama, na kailan namin magtiis. Tunay, Panginoong Ama, na makayanan namin talaga itong mga pagsubok na dumating sa amin. Although, pinahintulutan nyo, Panginoon, na sitaning, Panginoon, na mangyari mga iba-ibang mga
tukso, Panginoong Ama, because para lumago ang aming spiritual, O Jesus. Maraming salamat, O Lord. Guide us, O Lord Jesus, na makayanan naman ito mga pagsubok, mga tukso na dumating sa buhay namin, Panginoon. Huwag niyo kaming pabayan, O Lord, at maraming salamat, Panginoon, sa blessings na binibigay niyo sa amin sa araw-araw, O Lord. Maraming salamat, Lord God. And I pray, Lord Jesus, mga kapatiran, because very hot talaga, napakainit dito sa Nagoya, Panginoon, hopefully na magiging maayos ang kanilang kalagayan, O Jesus. Lord, maraming salamat, Lord. We love you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Sige mga kapatid, hanggang ano lang. Maraming salamat sa inyo, ha. Okay, bye. Love